Check it out. Yo, check it out. Nandito tayo ngayon sa unang podcast natin. Walang iba, kasama natin syempre Super Ken ng Norte. Yan, may mga ilan lang akong katanungan para kay Super Ken ng Norte bilang sa pagtatayo ng sariling merch, magiging CEO ng sariling negosyo. Kwentuhan mo naman kami kung ano ba yung mga lagay ngayon. Kwento mo yung mga pwede mong i-share para dun sa mga galaw na ginagawa mo ngayon. Well, thank you so much again for inviting me the first ever Check It Out podcast interview with the brand owners. It's a privilege and honor to have me in this show of yours, Melo. Well, nowadays kasi mas mabili talaga yung mga damit or mga summer outfit. So, what I did sa brand ko, nag-release kami ng mga tracker cups. Though, meron ako dala dito mga ilang releases namin. I call it summer releases. Ito yung mga tracker cups from Blood Players and yung mga... Yan, syempre wag natin kakalimutan suportahan yung mga ganyan. Yeah. And also wearing my first ever OG release ko ng jersey of gang jersey. Yan, True Brown Style 13 jersey. And sa likod dito, pwede nyo ipa-customize pwedeng yung number or yung alias nyo or even your rap name. And Yun, syempre wala kang ibang kukontakin dahil nakita nyo naman, wala kang ibang kukontakin kundi si Super Ken ng Norte lang. Kamusta naman yung pakiramdam ng pagtatayo ng negosyo, ng merch? well, nung una, masasabi ko na chismis lang yung pag sinasabi nila na hawak mo yung oras mo or you will live independently. No. It's been a long journey and struggle talaga, to be honest. For more than 2 years been with Northhead, and now we lost our online shops and we lost our physical store. I must say this is the darkest time ng Northhead, but I'm glad na nandiyan yung lahat yung mga masasabi kong Northhead soldiers. Thank you for keeping us alive and being the general of this brand. I must say na tuloy-tuloy lang yung gera at patuloy lang yung laban sa kalye. At eto, still alive and kicking after more than 2 years. Ay, syempre hindi naman na rin bago yan no? Nararanasan na rin naman ng marami yan. Kumbaga, may araw na swerte talaga, may mga pagkakataong hindi tayo masyadong pinapalad. Pero yung struggles kasi hindi rin talaga nawawala yun no? Bale, saan ba nagsimula yan? Yung Northhead, paano ka nagka-interest dyan? Yan, sino yung mga inspirasyon mo dyan? Well, back in the BPO days, I've been part of the BPO industry, guys. Sa mga hindi nakakalam, I've been part of the BPO industry for almost 7 years. Tagal din, ha? Yeah. Iba't ibang kumpanya. And the reason why I decided to have a cup brand, influences lang din eh. Siyempre sa rap games, o sa rap natin dito sa Norte, konektado na yung rap sa wearing sombrero or snapback hats, right? And nung naging parte ako ng BPO industry, naging kultura na yun doon. Yun, kapugian ng mga sombrero, wearing New Era, Michelines, and got the chance na makilala yung isang kaibigan from Raiders Pinas, which is si Ian Punsalan. Shoutout sa'yo, kapatid na Ian. Siya yung, nakilala ko sa BXI. We bump each other, and then, as they say, the rest is history. And now, being a cap brand owner itself, I must say na I'm glad na sinubukan ko. And my OG release, the one that I'm wearing right now is the PPO Warriors. Yeah. Huwag natin kakalimutan, syempre, supportahan yung mga local brands natin, lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang, yung mga medyo matatagal na sa industriya. Dahil hindi naman yan biro, hindi biro yung pagpapaganda ng product habang tumatagal. Dumadaan din talaga sa proseso. Bale, sino ba yung mga inspirasyon mo dyan? Kung sino ba yung parang nagtulak sa'yo, paano mo simulan yan, paano mo, kung paano mo siya i-pursue, kung gaano nakatagal, gano'n. Paano yung lakas ng loob, sino yung nagbibigay ng inspirasyon sa'yo bilang pagbibigay ng lakas ng loob para tumagal yung brand? Well, yung longevity kasi, kapatid, yan talagang pinaka mahirap hanapin yung forma na totoo lang. Ako, I live by the day. On a daily basis, I'll try to make sure na makapag-provide ng quality na items. Like for example, yun, dati nagbibenta lang ako ng mga scented perfume. Now I own a perfume line. Yeah, the Hantong sa Tagumpay perfume and the Blood Players perfume. What else? Yung struggle kasi, yung influences ko more on yung mga talagang mga OG na sa cap game, like Papa Kelly Ancheta. Shoutout sa'yo, Papa Kels, ang ama ng Shoutout. local cap game. Ayaw man niyang magpatawag ng gano'n, pare-pares na naman daw. Pero para sa akin, as a brand owner itself and reseller,
Siya yung masabi kong ama namin sa Team Quiet. Shoutout sa mga member ng Team Quiet. At si Papa Benji Reala. Papa Benji Reala way back no still part of the BPO industry sa BXI. Tambayan ko talaga yung branded sa Novaliches, sa may Muñoz. Muñoz. Yeah, taas sa Muñoz Market. And isa talaga bukas sa akin ng pintuan is local ba na din na mayapang si LJ Albesa. Yan, taga Kamarin din siya. Tropa nila Dong. Ako yan eh. Na-meet ko na rin yan si LJ. Sistema Clothing. Sistema Clothing. Taga Santa Lucia ata, RP, no? Pero alam ko na may napakasawa ata sa Kamarin, kaya kilala niya nila Donkey. Oo. Nung namatay siya, alam ko Oo, nagkasakit lang talaga. Rest in paradise sa'yo, parang LJ. Sa kapatid, and I'm glad na na-impluwensyahan mo ako and I'm still doing yung passion natin when it comes to local cap gaming. Aside from Papa Kellen Cheta, Boss Benji Reala, syempre yung nag-iisang Nico Manning. Yan, I'm wearing the wristband until now. Yung bowler na ng Crown Manila, syempre. Shoutout to Crown Manila. Manning. Yeah, syempre, shoutout kay Utol Nico Manning. When we talk Cap God, syempre isa yan. Aside from, syempre, galing sa rap industry, si Pio Balbenio, Tambay Cups, syempre. Number 1 yan. Hindi natin mawaalis na yung naiambag niya dun sa Cup game. Selling thousands of cups. Like, Yung ibang klase din yung impact ng movement na ginawa eh. grabe. Imagine yung simpleng salitang hindi natin pinapansin noon na maaari palang maging popular kapag binigyan mo ng oras at nilaanan mo ng, 'di ba, ng dedikasyon at panahon. Tsaka ano nga pala, kamusta naman ano bang feeling ng yung feeling ng merong tumagal, yung feeling na tumagal yung brand mo ng taon? Totoo lang kapatid, ito yung aking mindset nung nagsimula talaga ako. I never consider myself a brand owner and CEO. Simpleng tendero lang. Alam ng mga malalapit sa akin, kahit yung mga naging kasama ko sa tindahan, naging parte ng Norted, pag nagbabazar ako, pag tinatanong, ang lagi ko sinasabi, ang tunay na may-ari ng Norted ay yung aking fiancé, which is si Jana Bagazina. Yan. Kasi mas grounded ako eh. Mas parang napipil ko na hindi ako naiiba. So mas araw-araw nagsisipag ako. Araw-araw or gabi-gabi na hindi makatulog na gabi, nag-iisip ako ng bagong paninda o bagong proyekto o bagong brand na pwedeng i-collab or pwedeng makasama para doon sa journey ko, doon sa aking brand na. Yun kasi yung yun kasi yung isang way para tumagal eh, no? Yes, Parang definitely. siyempre kailangan mo rin ng maraming makakasama along the way. Tawag dito, mas magiging smooth at mas magiging madali yung journey mo kung merong mga taong kaagapay mo. Like parang, siguro parang lang din yan eh. Pag sinuma mo parang nasa isang malawak na dagat ka, kahit maliit yung bangka mo, pero kung magkabila yung katig mo at may kasama kang sasagwan, mas madali eh. Kahit sabi mo malalaki yung alon, malalabanan. Oo, ano na rin yun, kasama na rin talaga. Pero yun nga, dyan din pumapasok yung sponsorships eh, no? Yes. Sponsorship sa mga artist na mga kakilala mo na posibleng makatulong sa pag-push mo ng product. Ano masasabi mo sa ganun? Nako, when it comes to sponsorship, alam mo naman yan kapatid, naniniwala pa rin ako sa terminolohiyang day ones. Yan yung pinaka sagradong sagradong keyword ngayon para sa lahat ng mga nakakasama mo. Yan. Ganito yan eh. The way I look at it, sige, let's face it, ang labanan ngayon ng social media is followers and likers and views, right? Pero kasi nasimulan ko yung brand ko, naitaguyod ko naman siya sa maikling panahon pa naman na yung mga kasama ko, wala talaga silang maayos na followers. And now, look at them. Like, for example, Blood Playas, di ba? A good example is M. Lazy. Why? Back in the days, talagang simpleng umpukan lang, kwentuhan, simpleng get-together. Nung sinimulan namin yung Rap and Bagong Silang music video, sino makapagsabi na magbubukas siya ng malaking pintuan para sa kanila ni Paco and para sa grupo ng Blood Players, Nakita right? ko rin yung proseso. Nandun ka kapatid, nandun ka. Tsaka Nandun pa ka, yun, nung niluto natin hindi yan. pa ganun talaga kalakasan yung yung parang konti pa lang talaga yung mga listener nila. Yeah. Matagal ko na rin nakikita yan sa M. Lazy. Nasusubaybayan ko yan sa mga panahon pa ng pagbebenta pa ng mga ukay-ukay. Siyempre. Nasa isang community lang kami pero hindi talaga kami magkakilala. Nakikita ko siya ron. Nakikita ko siya masipag talaga siya mag-post. Hunter din niya ng mga mga hip-hop streetwear sa mga ukay-ukay. Mga thrift gear. Mga parang mga minsan pre-love niya binebenta niya. Parang buy and sell lang din.
nasa ganong community rin kasi ako ng mahabang panahon eh. Until now, minsan pag may pagkakataon, ginagawa ko pa rin siya. Yun, ano bang comment mo sa mga ganon? Yung mga kapatid natin na doon nagsimula. Ngayon, ngayon di na nila pinoproblema yung mga susuot nila dahil hindi lang isa yung nagbibigay sa kanila ng sponsor. Ako kasi kapatid ganito yan eh. The way I look at it, kapatid na Melo. When it comes to sponsorship, yung mga artists kasi, gusto ko iparamdam sa kanila na nababalyo sila. Nababalyo in a sense na hindi naman kasi ikaw artist ka rin, hindi biro yung paglaan ng oras mag-record ng kanta, bumili ng beat, Tama. magbayad ng studio at imimix yung kanta, di ba? So, kung ilulobol natin yan as a brand owner, siguro kahit kaibigan ko sila, alam naman nila, alam ng mga artist yan, kaya siguro kahit papaano ay nakaani naman tayo ng respeto. And ayoko kasi na sa event lang nangyayari yung suportahan. Like for example, ako as a brand owner, ikaw na, may clothing ka rin. Siyempre, once in a while, masarap din yung kahit walang event, nasi-share, nare-react, na-up yung mga paninda mo, di ba? Malaking tulong din kasi yung event eh. Pero syempre yung event kasi hindi siya daily talaga eh. Yes. May petsa lang talaga dyan na maganda yung crowd mo. May petsa rin na hindi karaming pupunta sa event mo kasi lalo ngayon sobrang daming kasabay. Weekdays nga may nagpapa-event eh. Yes. Dati nabutan ko pa yung weekends lang tapos twice a month lang. Hindi kayo pwede magsabay ng iba dahil makahati yung tao. Ngayon wala kahit anong araw na. Ang hindi lang pumapalya dyan, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Wag lang, ang pumapalya lang talaga dyan, Monday tsaka Tuesday. Yun lang talaga yung walang crowd. Pero the rest, yun, kahit anong araw, mapa-club, streets, court, kaya na ngayon. Kaya sobrang swerte rin ng mga organizer ngayon kasi hindi na sila nawawala ng crowd. And aside from having those venues, ngayon sa Norte, like 2-3 solid na mga venues, kahit pa paano meron ng parang gentleman's agreement na hindi nagkakasabay-sabay yung event or hindi nahahati yung crowd. Yun yung tawag gentleman's agreement. Yes. And when it comes to sponsorship, na-appreciate ko yung mga artists na lumalapit, nagbi-DM, nagme-message personally and sa page asking for help for sponsoring their music video and their other stuff or sa mga event nila. But one thing I can say, hindi ko man kayo agad matulungan sa ngayon, lahat, hindi pa ganun kalaki yung brand natin, pero as much as possible, alam naman na lahat yan na hindi naman tayo nagdadamot ng tulong or kung ano man na tulong. If ever, like for example, ikaw, alam mo naman kapatid, pag may event ka, hindi man ako makapagpadala ng merch, I'll try my best na kung hindi man mapunta doon, i-host ko pa yung event mo. Siyempre. Malaking bagay na siguro yun para makatulong. At bilang organizer din dati, ay sobrang nakaka-appreciate and sobrang napaproud ako dahil patuloy na may mga young guns na patuloy na nagbubuo ng mga rap events, lalo na di sa amin sa Norte. Simply because hindi naman laging puro kami lang. Sabi ko nga, this coming May 17, that will be my last rap event and hopefully yung mga nandyan, patuloy nila yung ginagawa namin dati. And mas galingan nila. Yun lang naman yung pakiusap ko. Oo naman, talagang hindi mawala sa kanila yung dapat magaling kang makisama kasi yan yung yan yung magpapatatag ng samahan eh. Dahil hindi lahat ng tao madaling pakisamahan. Ang kailangan lang nila kontrolin yung nila eh. Yung init ng ulo ba. Kaya parang dapat kung matarayan ka na isang beses, masungitan ka man ng manager ng bar, dapat hindi mo sila sinasabayan eh. Pwedeng ipakita mo na lang sa kanila na hindi lang sila yung option na pwede. Hindi lang yung venue nila yung option na pwede mong pagganapan ng event. So makikita nila yung panghihinayang dun. Kung hindi mo sa kanila gaganapin yung event. May mga hindi kasi ganun kaganda pakisamahan eh. Dahil parang kala nila, dahil nga sa laki ng hip hop ngayon, sa dami ng kumikita sa hip hop ngayon, kala nila, karamihan ng rapper, pare-parehas ng laman ng bulsa. Kaya nga eh. But in time, they will realize na ngayon kapatid, alam naman natin na may value na bawat rap artist. And ako, as a host or sometimes nag-organize ng event, I know na may mga supporter rin nakukuha. Though, hindi pa gaya na nakikita natin sa mainstream, but definitely there's always a help na we can ask for them. And marami pa naman ang handang tumulong at mag-sponsor sa mga rap events. Oh, yun nga. Yun pa rin yung isang pinaka dapat pagpasalamatan ng mga bago ngayon. Tsaka yung mga darating pa. May mga gusto ko bang pasalamatan para sa merch? Siyempre, nandun na rin yung inspirasyon. Yung mga gusto mo pang pasalamatan kung bakit tumatagal yung Northhead, kung bakit tumagal yung Northhead. Totoo lang, marami mga kapwa ko brand owner na gusto kong pasalamatan. Hindi dahil nanatili sila nakasama ang Northhead. Dahil gusto ko lang i-appreciate yung mga bagay at nung time na down yung Northhead, napaloob kami sa isang hindi magandang sitwasyon. Marami kami mga brand owners na
nagka-problema sa isang brand owner. But nanatili yung mga kaibigan na to na nagpayo ng tama, and the reason why I'm still here sa Cup Game and I still have my brand and releasing merch. Unang-una kay Capsra, kay Papa Robert. Kita-kits tayo kapatid, kumpadre sa Pangasinan, sa papinyag mo sa aking anak. And si Weekday, siyempre si Papa Jom Neri, yan. Sa mga kapatid nating seaman dyan. Si Joms Net. Jom Neri, yes. Yan, ano rin yan. Isa rin yan sa mga nakikita ko dati na masipag maglatag sa mga events dati. Tiga Manila yun, di ba? Si Joms Neri, kung di ako nagkakamali. Ngayon kasi alam ko nasa Bulacan siya eh, pero I'm not sure kung natira siya sa Manila. Pero ngayon seaman kasi siya. Seaman. Si Bernard. Siya yung owner ng Weekday. And aside from Capsrock and Weekday, syempre, si Matic Clothing, and yan, help me out to release jersey, yan, Yan, suporta natin. Tignan nyo naman kung gano'ng katibay yan. Di ba? Yun na yun. Tsaka yung tsaka yung type ng jersey. Ano siya, hindi siya yung mga bago ngayon. Ito yung mga classic na type ng jersey na katulad ng mga sinusuot din namin dati. Patch siya, tapos tahi. Ito yung mga jersey na iingatan mo malaban kasi napupunit yun pagka hindi mo inalagaan eh. Mapupunit yung tahi niya, so sayang. Ito yung pinakamagandang classic na jersey. Dati pa nga ang inabutan ko, may hardwood classics pa dito sa ilalim eh. Yung patch na hardwood classics. Kasi ito, kita nyo naman, talagang auto-fly talaga yung mga forma nyo dyan. Siyempre, Matic yan. Siyempre, from Northhead. Siyempre, lahat ng reasons natin pinag-isipan natin. And aside from those gentleman na kapwa ko brand owner, siyempre, thankful din ako na siyempre kay Boss Roel Tacadena sa Filipino Belt. Siyempre, reason bakit nakakarating yung ating brand sa all the way sa Hawaii. Shoutout sa iyo, Boss Roel. And siyempre, all the way from Milan, siyempre Milan Caps, kay Papa Juan Richie, kay Utol Juan Richie. Maraming salamat. Siyempre, sa pagsuporta lagi sa Northhead and sa mga hustling na ginagawa namin ng aking asawa na si Miss Jana Bagasina. And who else? Ngayon, aside from those brands na tumutulong sa akin, siyempre, I wanna say thank you siyempre sa Hustler, yan, kay Cosa Uno. And siyempre, lalo na sa next kakolab ko, kay Boss Utol Jordan Beltran ng Barak Streetwear. Maraming salamat sa pagkakataon na Shoutout nga pala sa Barak Streetwear. yan pa rin na makapag-release ng merch. Abangan nyo na lang yan. Hindi ko muna sabihin kung anong i-release namin, but nag-hint na kami. So, expect nyo na second quarter or starting third quarter, palanuin na namin ng maigi yan. At syempre, solid na naman yan. Syempre, from Barak Streetwear and from Northhead. Yeah, yun. Magko-commercial lang kami sandali. We'll be right back. Check it out. Peace! Yo, check it out. Nagbabalik ulit. Eto yung tanong ko na to, Bale, saan pa galing yung yung Super Ken ng Norte na alias? Well, that's a good Yeah. question. Well, marami nagtatanong talaga sa akin at hindi ko talaga maibigay yung eksaktong paliwanag. Pero ito yon. Back in the days, nung nasa part pa ako ng call center industry o sa BPO industry, meron kaming activity. Your nickname, you have to add an adjective before your nickname. So, fan ako ni Super Mario, so I decided to put Super Ken. And one time, meron invite sa akin na mag-host ng isang event sa isang samgyupsal dito sa Phase 1. Event yun ni Marshall Ortega, DJ Marshall. Shoutout niya kay DJ Marshall. And nagulat ako sa poster, sa event poster, yung malaking poster. Although, nagulat ako, nilagay niya Super Ken ng Norte. Pero nung time na yon, for me, it's not a big deal, diba? Happy din naman ako, nakita ko siya. And then, what I did, after ng event na yon, nagkaroon kami ng chance na mag-record ng kanta sa kanya, na collaboration, may mga project. And then, I asked ko siya kung nasa kanya pa yung tarpaulin ng same event. So, nasa akin yung same poster ng event na nandun yung Super Ken ng Norte. May remembrance ka pala? Yes. And as they say, the rest is history. So, kung bakit Super Ken ng Norte, siyempre from North Caloocan. And
sabi lang ni Marshall, okay nga, maangas tol, sabi niya, bagay naman. So, pinanindigan ko na siya, even Ayan, kita naman, made diba? the bling-bling. And kahit sa cup game, yun ang tawag na sa akin, since nung mga first day ng Team Quiet event namin kay with Saka ano Papa siya, Kels. so common lang yung words pero unique din eh. Dahil iilan lang yung may gumagamit talaga ng super. Kahit ako nung unang nakita ko yung pangalan mo sa poster, nagtaka rin ako, sino kaya itong super ka na Norte? Parang may kakaiba rito ah. Kasi minsan nung sa mga event na napupuntahan mo, nakikita na kita nun, hindi lang talaga tayo magkakilala. Totoo. Minsan yung may one time pa nga nasa likod mo ko eh. Nga lang talagang hindi lang talaga tayo magkakilala kasi syempre, pag sa event, pag may mga kanya-kanyang bilog, minsan nakakaya rin naman basa-basa kung makausap na, di ba? Kaya yun, parang sabi ko nung na-meet na kita, ay, ito pala yung super kay Norte. Okay, din, iba din. Ano din, dating din. Shoutout sa mga batang 90s yan. Basta, I'm glad lang na, siyempre, sabi ko nga, thank you kay Ninong Marshall. Binigyan kanya ako ng ganong, so to speak, rap name. Maraming salamat din, nagkaroon ako ng mga projects with him. And, looking forward tayo sa mga yung mga gusto mo pang makasama sa mga movements, merch, events. Sabi mo nga kanina, parang last event mo na, pero ako, sa akin parang hindi pa siguro yun yung last eh. Siguro magkakaroon ka pa ng interest na gawin yun. Pero siguro, medyo magpapahinga ka lang ng konti, kailangan mo lang kasi kasuhin yung negosyo. Pero tansya ko, sa akin lang talagang babalik ka rin eh. kapatid, yung hosting kasi, I may say, siguro gagawin ko pa rin siya. Pero yung mag-organize o bumuo ng isang event, siguro medyo mag-step back muna, di ba? Or medyo pahinga lang ng konti. But for now, buo na yung loob ko talaga na to drop the mic. Or maybe mag-host muna, hosting once in a while if may oportunidad. And I need to put more time kasi dun sa negosyo. Oo naman, syempre. Kasi kailangan maano mo yun eh. Doon mo kasi kukunin yung pang-event mo eh. And aside from that, gusto ko rin naman na paglaanan ng oras yung personal na buhay ko. And, Mismo. Yeah, medyo hindi rin pinagdaanan namin ng aking partner. So, might as well, bago mauli ang lahat, gawin ko muna yun. And hindi naman totally mawawala yung Northhead o kung ano man mga negosyong papasukin natin. Nandito pa rin. Nandun pa rin naman yung suporta, hindi naman yung mawawala. Siguro, hanggang sa huling hantungan na, di ba? Nandun na yung Northhead para sa mga underground artists ng North and sa mga nearby cities natin. Sa mga movement sa merch, may mga gusto ko pang makasama collab sa merch. Usong-uso rin yun. Siyempre, kung ako talaga personally, siyempre gusto ko Hypebeat, Boss Benji Rayala. Collab tayo, siyempre Hypebeat, Boss Benji Rayala. Sa Cup naman, siyempre, nag-iisang Crown Manila. I always have a good conversation with Tol Nico Manning. And again, shoutout sa mga kapatid na Treskilyon dyan, sa mga taga-Balanti Community Chapter, kila Tatay Greg de Guzman. Sa Cup, siyempre Crown Manila. What else? Maybe, given a chance, why not? One the Mad, siyempre. When it comes to usapang makabayan concept, siyempre, doon tayo sa, kumbaga, nasa bilog na rin namin sa Team Quiet. Siyempre, Papa Kels, when it comes to religious, why not, diba? Those three Cup brands. And sa merch, yun, Hypebeat. Papa Kels, sang lugar siya? Sampalok siya. Sampalok Kagawad siya doon. And, yun nga, shoutout sa mga kapatid nating Temple, yan, Temple si Papa Kels, Karnal siya. And, siya yung ama namin sa Cup game sa Team Quiet. Meron kaming grupo, pangalan Team Quiet. We have always a yearly thing, minsan twice a year nagkakaroon ng event. And shoutout kay Papa Kels, siyempre, laging nakasuporta. And hopefully, kung may time siya, sana makadrop sa May 17 event ko, pati si Boss Benji Rayala. Who else? Yung mga iba pang mga brand owners like Il Cups Lifestyle, si Boss Noel Lanario. Yan, sila Papa Capstruck, mga kasama ko, Papa Weekday. Yan. Though, siyempre, Filipino Belt, nagkaroon namin chance mag-release ng damit. And why not if there will be a collaboration with Tambay Cups, diba? Bakit? Siyempre. Diba? Ano naman yun? Sa nakikita ko, may panahon na mag-open din sila para sa ganun. Kasi malaki na rin kasi yung movement nila eh. Pero yun nga, hindi may iwasan talaga yung pambabash dun sa brand. Pero sa nakikita ko, bago naman nila gawin yun, marami na rin namang gumawang iba. Siguro Mismo. parang ang dating siguro para sa akin dahil lang siguro Tagalog yung word na nakalagay.
Maari, alam mo minsan yung yung kaisipang kolonyal natin minsan yun ang nangingibabaw eh. Parang hindi ako ang tamang tao para magbigay ng malalim na opinion about sa issue na yan, about supporting local. But ang isang masasabi ko dyan, iba kasi yung nababalyo mo yung craft mo or yung passion mo, which is ang common na passion namin is local cap game. And for me, kahit na malit yung brand ko, as much as possible, every releases or every collaboration na magkaroon ako, even na mga ganito, mga tracker caps, I'll make sure na I put heart and soul. Kumbaga parang hindi ko lang siya basta i-release simply because gusto kong pumera or gusto kong kumita. I want yung bibilin ng mga suki o mamimili ko is sulit yung bawat barya na ibabayad nila sa North Head or sa mga produktong ilalatag namin. Bale, ano pa yung mga yung mga merch na gusto mong mga merch na na gusto mong i-promote. Yan. Well, ito. Meron tayong bagong actually matagal naman na yung Super Ken Sense, pero ito kasi happy ako na nag-release ako nito. Yung hantong sa tagumpay, yan, perfume. And it comes with bandana blue and white bandana. At syempre yung isa sa bestseller natin when it comes to Super Ken Sense, and itong Blood Players perfume, yan. Supportahan natin yan, Blood Players perfume. Though ngayon puro men's perfume lang siya, pero we're cooking something para sa ladies. And even sa North Edge, yung mga sa damit, we're cooking something syempre sa tulong na rin ni Melo. Kita nyo naman yan, talagang hindi kayo mawawalan. Ano pa mga hanapin nyo, may pabango na, may damit pa, may sombrero pa. Walang iba, syempre, Super Ken Norte. Yan, baka meron pa iba. Yan, sige. Although I still have yung OG release ko, BPO Warriors, sa mga kapatid na bayaning puyat, yung mga nagko-call center, you still have chance na makabili nito, mga OG release ko. Yan. Ito. And meron pa dito yung collaboration with OG Hoodrich, TBS 13. Yan, ito. Shoutout nga pala sa TBS 13. Siyempre, shoutout sa West Barrio Pamilya. Yan. Yung mga kapatid nating brown. And yan yung loob niya. Yan talagang pinagandaan din talaga. Kita nyo naman hanggang loob. Lapit natin sa camera. Di ba? Mismo. Yan, malapitan yan. Di ba? Hindi na kayo talaga talo sa quality. Yung aking first collaboration with the High Society, syempre Humility. Yan, sobrang solid yan. Share ko lang. High Society, North Head. Lapit natin para makita talaga nila. Kung sakali magkaroon sila ng interest in the Solid future. yung likod niya kapatid pa. Stay humble. Yan Yan. Yan, kita nyo naman. Yan, solid din yung loob syempre. Di ba? Iba na rin talaga yung quality ng mga cups dati kaysa Sobra. sa noon. Oo, sobra. Malaki na rin yung in-improve. Sobrang laki ng in-improve and Tsaka dati kasi yung mga Sabay nakikita sa- ko kasing mga cup dati madaling ma-deform. ito kasi, Ngayon, hindi na. yes. Now when we say local brand, best quality. That's all I can say. Pinaghahandaan din talaga ng mga may-ari. Kaya, yun nga, syempre, minsan hindi na rin kayo dapat magtataka sa presyo kung bakit ganon. Dahil hindi lang naman yung pinaka-release ang pinag-uusapan doon eh. Nandun din yung kung anong proseso yung pinagdaanan bago mabuo yung cup. Totoo. At syempre, kung limited lang releases, like for example, max lang nire-release ko sa brand ko, 60 pieces. Aside from tracker cup, syempre medyo maliit yung punan natin dyan. And medyo, ito lang, I just wanna share this, itong release na to. Happy ako na nag-release ako ng mga tracker cups. Why? First ever sa local cap game na nag-release ng less than 1,000 pesos. Ito, nabibenta lang to sa aming online shop ng 350. Yun, And kung nakita nyo ako sa mga events, binibenta ko to 300 pesos. Sa mga events, pag nakikita nyo si Super Ken na naglalatag, pick lang kayo. Tap lang kayo. And I also have, wala lang akong dala ngayon, yung ating famous towel na hantong sa tagumpay. Siyempre, yan yung ating famous tagline dito sa brand natin sa North Head. Yun, Saan ka ba nila pwedeng sundan sa mga social media accounts mo? Yung Facebook page namin, North Head, and aside from North Head, Super Ken Sense, and lahat ng mga Facebook account namin. And meron akong bagong business, yung Super Ken Gold. Yeah, nagbibenta ako ng mga non-tarnished gold. Yan, para sa mga tropa. Yes. Pang music video nyo. Totoo. And syempre yung bago nating baby, yung The Great Kicks. I also sell mga sapatos. Yan. Mga
mga UA copy. At syempre, pag pumunta kayo ng event, bago kung namumblema kayo ng get-up o pamorma nyo, PM lang kayo sa akin sa Super Ken ng Norte main account ko. Nag-isa lang naman yan. Yan, dako naman tayo sa yung mga gusto mong i-shoutout, pasalamatan na rin, shoutouts at saka pasalamatan. Mga tropa, yung mga tropang digit sa'yo, mga nakatulong sa'yo, sino-sino ba yan? Well, sa mga artists, siyempre, number one, Bad Ghetto, siyempre. Real Stars. Shoutout nga pala sa Bad Ghetto. Bad Ghetto, gusto lang ay pumera. And siyempre, Real Stars, palaging sagad. Lagi naka-game on, di ba? Alam mo yan, kapatid, di ba? And siyempre, walang hanggang pasasalamat sa Blood Players. At siyempre, sa mga sa aking hood, siyempre, sa BS Pyro Hood, Third Coast Pyro, sa mga OG namin, OG Method Man, OG Soul, siyempre, ang paboritong OG, si OG Prime, at ang nag-iisang OG ng aming hood sa BS Pyro Hood, siyempre si OG Maak at si Lady OG Mamu. Shoutout nga pala sa mga OGs. Yes. Siyempre, bago ko makalimutan, siyempre yung mga paborito kong kaharap at kakwentuhan palagi pag mayroon kaming meeting. And siyempre, ang ating mga veterano, si Veterano 1 Raymond, Veterano 2 Emily Zio. Shoutout nga pala. And siyempre, Veterano 3 Blood Paco. Veterano 4 Willow 1. And siyempre, magbubukas na ng kanyang business, Waxilog. Abangan niya, dito lang din yan sa Pace 8 sa Bagong Silang. Yun, nakikita ko yun sa Facebook. Siyempre, si Veterano 5 Uwak, yan, Joshua. Shoutout sa inyo lahat. And siyempre sa mga homies at veterano na dun sa napapalob sa aming hood sa BS Pyro Hood, sa Hani ng Pula. Yan, maraming salamat sa pagyakap sa inyong lingkod. Super ganun. Yeah. Sa promote na rin natin syempre yung paparating mong event, malapit na yan. Sa Sabado na yan, May 17, tama ba? Yes. Yun. At 44 Bars Cap Game Pinas Challenge, syempre with the 12 deadly MCs. Check nyo sa Northhead TV yung mga entries nila, and you can also watch their entries. Nire-upload namin siya dun sa Northhead page. Medyo tumagal siya, it's been like 7-8 months bago natin na ipagpatuloy. Siyempre, struggle is real. Shit happens nga, di ba? So, abangan nyo yung 12 na yon. We will have a live event at Kelly's Billiards and Resto Bar, May 17, right in front of Camarin Doctors Hospital. Nag-isa lang naman yung Camarin Doctors Hospital. So, pin-location yan, and check nyo, i-wait nyo na lang yan. And then, we will have ngayon ko sabihin, we will have a music video shoot sa gabi na yon for Panis Lahat with Okay. M. Lazy, OG Bad, and Unico of Real Stars. Yes. And maraming merch. At isa lang yung may papangako ko sa gabi na yon, uulan ng sombrero. Yun. Kaya dapat wag kayo mawawala doon. Yun lang yun. At May parapol ka? ayoko munang i-premyo mga bagay-bagay. Siyempre, siguro magbibigay tayo ng mga papremyo doon sa mga manonood sa ating Facebook page, Northhead. Kaya antabayanan yun. Abangan nyo, May 17, starting like around 7 p.m. Yan, nandiyan si Melo. Siya yung mag-cover ng highlights ng event. And what else? Maraming salamat sa mga major sponsor ng event na yon. Local built, Filipino built, Milan Caps, who else? Capstrack, Black Threads, Kelly's Billiards and Resto Bar. Maraming salamat. Si kapatid Destro, si Daddy Cosa Uno, lahat ng mga solid na artists, mapa recording studio, mapa grupo man sa Norte, nandun yun. At syempre, isa sa ating hurado, si Kuya Dap Uno ng Kawago. Siya yung ating lead judge. Shoutout nga pala kay Dap. I just wanna say shoutout lang din kay Eljan Beltran ng North Bandayas, as isa sa judge. Kay JP Klima, kay Sindak of Dugong Ponebre. Yan, abangan nyo si Uncle Sindak ng Best Thugs Legends. Siya yung isa sa judge natin. At si OG Nix, siyempre si OG Nix nandun din para mag-host. Para mag-judge. And when nabanggit ko yung hosting, abangan nyo kung sino maging co-host ko sa event na yon. Yeah, may surprise pala, may pa-surprise pala. Special na tao yon sa akin kung sino yung kasama kong mag-host ng event. And napakiusapan ko siya, hindi niya normal ginagawa yon. But guys, be there when it happens. Simply because
hindi madaling bumuo ng event and mapalad kami na merong bar, si Kapatid na Dong T. And after nung event ko, abangan yung event nila. Promote na rin natin. J-Nick Malakas Casto versus Dong T or Ding Dong Drag Ding Dong Test. Drag Test. Siyempre, maraming salamat Kapatid na Melo. What else? Maraming salamat sa pamilya Bagasina, sa pamilya ng aking may bahay. Si Mama Yoli and kay Papa Beda. At siyempre sa kuya niya, kay Kuya Jason, kay sa utol niya. Maraming salamat kay Bunso and who else? Sa pamilya D, maraming salamat sa laging suporta sa mga uncle ko, mga nakatira dyan sa Phase 1 Pangan, kila Tito Tony, ng mga nakatira sa Cavite, sila Ninong Boy, Pablo D, yan. Siyempre sa nag-isang kapatid ko na gwapong-gwapo, yan, si Paul, yan, yung bunso namin. Shoutout sa'yo, and OMD yan sa call center. And sa lahat ng mga nakatrabaho ko sa BPO, maraming salamat. At gaya na lagi ko sinasabi, there always life after BPO industry or sa pagiging boy empleyado. Melo is a weakness niyan, dating empleyado rin, di ba? Mismo. Yun lang. Maraming salamat sa laging pagtangkilik and hindi pa tapos, marami pang merch at paparating na sorpresa from Northhead. And as I always say, lahat ay hantong sa tagumpay. Mismo, lahat ay hantong sa tagumpay. Yeah. Bale, magkita-kita tayo ngayon sa May 17, sa darating na Sabado na yan, sa pa-event ni Super Ken na Norte sa finals ng kanyang 44 Bars Cap Game Pinas Challenge. Check nyo yung aming page, Cap Game Pinas. Magkita-kita tayo sa Sabado. Yeah, check it out, podcast. Peace! Check it out.